Enjoying yourself. Kamusta tayo ngayon, Toronto? Huwag nyo nga yung mga bandila nyo, patingin! Alex Ella, 7 sunod na panalo, at ngayon kaharap niya ang babaeng kakadaig lang kay Wimbledon champion. Sino ang babagsak sa court na ito? Manatili at panoorin kung paano niya ito hinarap. Naglakad si Alex Ella papasok sa center court ng Soy Stadium sa Toronto. Dala-dala ang 7 sunod na panalo, pinakaimportanteng linggo sa kanyang karera. Pero kaharap niya ngayon ang uri ng kalaban na kayang biglang patigilin ang lahat ng momentum na yon. 2 araw lang ang nakalipas ng wasaki ni Katie Manley si Wimbledon champion na si Linda Noskova. Bumangon mula sa 5 tandang bawas isa na kalamangan ng kalaban sa unang set at nanalo ng 12 sa huling 14 na games. Isa sa pinakadramatikong comeback sa 2026 season. Ngayon, turn na naman ni Ella. 2 araw lamang matapos ang mahirap na 3 set na tagumpay laban kay Alicia Parks. Dala ni Ella ang katawang pagod na sa 6 na sunod na panalo sa 2 lungsod sa loob lamang ng 9 na araw. Pero inaasahan pa rin siyang magpatuloy laban sa isang Amerikanang wala nang malulugi. At ginawa nga niya iyon, tinalo niya Simsnally 6 tandang bawas 3, 5 tandang bawas 7, 6 tandang bawas 4. Pero ang totoong kwento ay wala sa score. Ang 3 set na iyon ang nagpakita kung sino talaga ang naging Alex Ella sa 2026, isang bagay na hindi kayang ipakita ng anumang titulo o ranking. Para maintindihan kung bakit ganito kahalaga ang laban na ito, kailangan mong balikan ang nangyari bago pa dumating dito. 6 na araw lamang bago nito, nasa Washington si Ella at lumalaban sa Mubadala Easy Open, isang N500 event na puno ng mga established na bituin, at ang kanyang draw ay hindi madali. Nagsimula siya laban sa 2024 Olympic champion na si Zheng Qinwen, bumangon mula sa isang set na kalamangan ng kalaban para manalo sa 3 set. Pagkatapos ay tinalo niya ang defending champion na si Leylah Fernandez sa 2 set lamang, bago pa niya binagsak si Elina Svitolina, 4 na beses na naging Grand Slam semifinalist. Sumunod niyang binuwag si Naomi Osaka 6 tandang bawas 4, 6 tandang bawas 2 sa semifinals, na naglagay sa kanya sa final laban sa top seed na si Jessica Pegula, 3 beses nang naging champion sa Washington. Nahihirapan si Ella, nauna si Pegula 6 tandang bawas 4, 3 tandang bawas 2. Pero ang sumunod na nangyari ay kahanga-hanga, sunod-sunod na siyang nanalo ng 9 na games para tapusin ang laban, kasama ang isang nakamamanghang 6 tandang bawas 0 na third set, kung saan 8 lamang na puntos ang nakuha ng kalaban. 9 na sunod na games para manalo sa pinakamalaking titulo sa kanyang karera. Hindi iyon ang klase ng resulta na makukuha lamang dahil sa swerteng draw. Iyon ang klase ng resulta na nagmumula sa isang taong may sukdulang linaw ng isip. Kaya kahit ang gulo ng rain delay, ang pinakamataas na stakes na rain delay na naranasan niya, ay hindi kayang sirain ang kanyang konsentrasyon. Dahil sa titulong iyon, si Ella ang naging unang Pilipino sa kasaysayan na nanalo ng singles title sa VEDA Tour. Itinaas din siya nito papasok sa top 20 ng venue sa unang pagkakataon, umabot sa career high na numero 20 sa mundo. At may 7 panalo laban sa top 10 na mga kalaban sa season na ito, kapantay nina Elena Rybakina at Elina Svitolina sa pinakamaraming panalo sa tour. Hindi na basta ingay lamang ang ginagawa ni Ella. Opisyal na siyang naging isa sa pinakamalaking kwento sa women's tennis ngayong taon. Kahanga-hanga ang mga numero, pero hindi kayang ipakita ng mga ito ang pisikal at mental na epekto ng ganitong run. Halos naubos na kay Ella ang lahat sa Washington. At pagkatapos, lumipad pa siya papuntang Toronto para sa isang 1,000 event na may 76 na manlalaro sa draw, at ang landas ay lalo palang hihirap. Bilang number 25 seed, nakatanggap siya ng first round bye, pero naghihintay sa kanya sa second round si Alicia Parks, ang parehong manlalaro na tumalo sa kanya sa Australian Open noong Enero. Matapos manguna si Ella sa unang set 6 tandang bawas 0 bago nawalan ng kontrol sa laban. Ngayong pagkakataon, determinado si Ella na hindi na ulitin ang kasaysayan. Naging clinical siya sa unang set, agad na nanguna 6 tandang bawas 1. Pero bumaba ang kanyang level sa second set nang masave ni Parks ang 4 na break points sa isang game at nakabawi rin ng break. Gayunpaman, nakabalik si Ella sa dating anyo, muling nagkontrol, at dominante sa third set 6 tandang bawas 2 na may 3 break-off serve. Pinahaba nito ang kanyang winning streak sa 6 na laban. Pero ang laban kay Parks ay isa ring babala, nagkaroon ng malaking pagbaba ng level si Ella sa gitna ng laban, at kontra sa mas malakas na kalaban, maaaring maging kamatayan ang ganitong stretch. Kaya naman, dito papasok si Katie Manley. Si Katie Manley ay isa sa pinakakapanapanabik na manlalaro sa women's tennis ngayon. Gayunpaman, hindi pa rin siya nakakakuha ng sapat na atensyon. Ipinanganak sa Cincinnati, Ohio,
at sinasanay ng kanyang ina na si Darinen, itinayo ni Msnali ang kanyang karera sa paligid ng katatagan, kakayahang umangkop, at kahandaang magpatuloy sa paglaban kahit palapit na sa pagkatalo ang isang match. Kilala si Msnali bilang kalahati ng Makarova-style na doubles partnership kasama si Coco Gauff. Bumuo ng kahangahangang resume na may 9 na Bernier doubles titles, at 2 beses na pag-abot sa VIA Open Doubles Final noong 2021 at 2022 kasama ang magkaibang partner. Bilang junior, nanalo siya ng 2018 French Open Girls Doubles title kasama si A. Swiatek at ng 2018 VIA Open Girls Doubles title kasama si Gauff. Sa singles naman, mas mabagal at mas mahirap ang naging landas. Hindi pa kailanman nanalo si Msnali ng mid-level singles title, at ang kanyang career high ranking na number 50 na naabot noong Hunyo 2026 ay dumating lamang matapos ang mga taon ng matyagang paghahanap buhay sa lower tires. Isang elbow surgery ang bumura sa halos buong 2024 season niya at nagsimula ang kanyang comeback sa isang $40,000 event sa Tampa, kung saan tinalo niya si Elvina Kiva sa harap ng mga 40 katao lamang. Pero may nagbago kay Msnali noong 2026. Umabot siya sa 4th round ng Madrid Open, ang pinakamalalim niyang run sa isang 1,000 event, at sa daan patungo roon, tinalo niya ang number 10 seed na si Victoria Azarenka para sa kanyang unang top 10 victory sa karera. Pagkatapos, umabot siya sa 2nd round ng Roland Garros sa unang pagkakataon, at nakuha ang kanyang ikalawang 125 title sa Hall of Fame Open noong grass court season. At pagkatapos, sa Toronto, ginawa niya marahil ang pinakamalaking panalo sa kanyang buong karera, ang lubusang pagbagsak kay Linda Noskova. Kahanga-hanga ang laban na yon, hindi lamang dahil nanalo si Msnali, kundi dahil sa paraan ng kanyang panalo. Nauna ng 5 tandang bawas isa ang bagong koronadong Wimbledon champion sa unang set, pero hindi sumuko si Msnali. Bumangon siya, na-save ang 2 set points, ninakaw ang tiebreak 7 tandang bawas 5, at tuluyang dinurog si Noskova sa second set, nagtapos ng 6 tandang bawas 1. Nanalo siya ng 12 sa huling 14 na games. Ang ganitong klaseng reversal ay hindi nangyayari dahil sa swerte lamang, nangyayari ito dahil may laro si Msnali na perpekto para sa hard courts, kung saan ang kanyang 11 na tangkad ay walang hirap na nakakagawa ng lakas sa serve. At ang natural niyang ginhawa sa paggalaw pasulong at pag-atake sa net, mga pattern na gantimpalaan ng hard courts. Matapos ang panalong iyon, dala ni Msnali ang kumpiyansang hindi gawa-gawa lamang papunta sa laban kay Ella. Ito ay nakamit sa pamamagitan ng isang brutal na comeback laban sa isa sa pinakamagagaling na batang manlalaro sa buong mundo. Kaya nang maglakad ang dalawa papasok sa center court, talagang mabigat ang setup. Si Ella ang mas mataas na ranggo, ang bagong panalo ng titulo, at ang may daladalang buong momentum. Pero si Msnali ang giant killer na wala nang malulugi, at may laro na eksaktong bagay sa kondisyon. Hindi pa sila nagkalaban dati. Walang head-to-head history, walang tactical muscle memory, at walang emosyonal na bakas mula sa nakaraang pagkikita. Ganap itong blankong pahina, at sa ilang paraan, iyon ang pinakamapanganib na klase ng laban para sa isang manlalaro sa posisyon ni Ella, dahil hindi siya makaasa sa pattern recognition o karanasan sa nakaraan para gabayan siya. Kailangan niyang lutasin ang isang bagong problema ng real-time, habang sabay-sabay na pinamamahalaan ang naipong pagod mula sa kahanga-hangang run na ito. Ang unang set ay napunta kay Ella 6 tandang bawas 3, at ang paraan ng kanyang panalo ay nagpakita kung gaano nakakumpleto ang kanyang laro. Komportable siyang nag-hold sa unang mga games bago binasag ang serve ni Msnali sa pamamagitan ng eksaktong ginagawa na naging isa sa pinakamapanganib na returner sa tour ngayong season. Pinuwesto ni Ella ang kanyang sarili malapit sa baseline. Agad na kinuha ang serve ni Msnali, niredirect ito sa matatalim na anggulo na humihila sa mas matangkad na Amerikana palabas ng court, at pinaparusahan halos lahat ng maikling bola na bumabalik. Ang return game na iyon ang naging puso ng identity ni Ella. Ito ang sandata na tumulong sa kanya para talunin si Pegula, ang sandata na dumurog kay Osaka, at ang sandata na nagpahirap kay Swiatek sa Wimbledon nang talunin ni Ella ang huli sa 3rd round matapos manalo ng dramatikong first set tiebreak 11 tandang bawas 9. Sa Toronto, muling ipinakita ni Ella ang parehong kakayahan. Ngunit ang Msnali sa second set ay hindi na ang Msnali sa unang set. Nag-adjust siya, naglakas loob pa, at pinilit si Ella na maghanap ng bagong solusyon. Nabawi ni Msnali ang second set 7 tandang bawas 5, gamit ang kanyang natural na abilidad sa net at ang bigat ng kanyang serve para pigilan si Ella sa pagdikta ng mga rally. Sa halip na sumuko, muling nag-reset si Ella at sa third set, ibinalik niya ang kontrol, 6 tandang bawas 4 ang final score. At ang panalong iyon ay hindi lamang tungkol sa resulta, kundi tungkol sa kung paano niya kinontrol ang kanyang sarili sa gitna ng pagod, presyon, at isang kalabang walang dapat matakot.
hindi lang basta bumabalik si Ella sa serve, ginagawa niya itong simula ng isang atake. Binabago niya kung ano ang dapat sanay depensibong shot tungo sa isang agarang pahayag. At laban kay Manali, na umaasa ng husto sa kanyang first serve para lumikha ng maikling puntos at magdikta ng susunod na shot. Ang kakayahan ni Ella na i-neutralize ang serve na iyon at hilahin ang laban tungo sa mahahabang baseline exchanges ay talagang mapangwasak. Matapos ang break sa ika-4 na game, itinatag ni Ella ang kanyang abenteha. Muling binasag ang serve ni Manali sa ika-6 na game at pagkatapos ay sinerve out ang set. May mga makikinang na sandali si Manali pero sa ilalim ng walang tigil na pressure ng ball striking ni Ella, mas maraming unforced errors ang nagsimulang pumasok sa kanyang laro. Humigit kumulang 35 minuto lang ang unang set at mukhang si Ella ang manlalarong maaaring tapusin ang laban sa straight sets. Pero hindi niya yon nagawa at ang nangyari sa second set ang bahaging naghihiwalay ng isang magandang panalo mula sa isang mahalagang panalo. Nag-adjust si Manali, isang bagay na lubos niyang napaunlad habang umuunlad ang kanyang karera. At direktang konektado ito sa karanasang natamo niya sa mahabang comeback mula sa elbow surgery. Kapag gumugugol ka ng buwan-buwan sa muling pagbuo ng iyong laro mula sa ospital hanggang sa practice courts, pagkatapos ay dumaan sa mga $40,000 event at uli 125 tournaments, may natututuhan kang tungkol sa pasensya sa ilalim ng presyon. Nagsimulang mas maging consistent si Manali sa kanyang first serve sa second set, at mas agresibo siyang gumalaw pasulong, kinukuha ang oras mula kay Ella at pinipigilan ang Pilipina na makapasok sa gusto niyang baseline region. Ang mga net approach niya, bunga ng mga taon ng doubles experience, ay nagbigay kay Ella ng ganap na ibang hamon kumpara sa nakita niya sa unang set. Sa halip na hayaang magdikta si Ella mula sa baseline, pinilit siya ni Manali na mag-react, binabago ang geometry ng mga puntos at ginugulo ang kanyang timing. Nanatiling on serve ang second set sa unang 9 na games. At biglang, hindi na ito basta laban na kayang kontrolin ni Ella mula sa likod ng court. Walang kalaban ang naharap sa talagang mapanganib na breakpoint sa gitnang bahagi ng second set. Humaba ang mga rally, lalong naging matindi ang mga puntos, at lumakas ang ingay sa loob ng Soy Stadium, habang naramdaman ng mga Pilipinong manonood na nasa totoong laban ang kanilang manlalaro. Pagkatapos, humataw si Manali sa ika-10 game, binasag ang serve ni Ella para kunin ang set 7-5. Biglang itinulak ang laban sa teritoryong lubos ng alam ni Ella. Naranasan na niya ito laban kay Zheng sa Washington, nawala ng isang set at kailangang maghanap ng susunod na gear. Naranasan na niya ito laban kay Parks 2 araw lamang bago nito, dominante sa unang set bago mawalan sa pangalawa. Ang pagkakaiba sa pagitan ng Ella noong Enero 2026 na natalo kay Parks sa Australian Open matapos manalo sa unang set 6-0 at ang Ella ngayong Agosto 2026 ay kung ano ang nangyayari kapag umabot sa pinakamataas na punto ang presyon. Ang lumang Ella ay nasisempang. Sinusubukan niyang gumawa ng masyadong marami, hinahabol ang mga winners sa halip na magtiwala sa proseso na naglagay sa kanya sa kontrol at hinahayaan ang pagkabigo na magpasya para sa kanya. Natutunan ng kasalukuyang Ella sa pamamagitan ng naipong karanasan ng isang season na may kasamang 6-2, 6-0 pagkatalo kay Noskova sa Indian Wells, isang first-round qualifying loss sa Roland Garros, at isang straight sets na pagkatalo kay Jovic sa isang 125 event na ang kabiguan ay hindi nalulutas sa pamamagitan ng pag-iwan sa iyong identity. Nalulutas ito sa pamamagitan ng pag-execute ng parehong mga bagay ng may mas malaking disiplina, pasensya, at paniniwala. Sa third set, si Ella ang unang gumalaw, mabilis na binasag ang serve ni Manali para manguna 2-0. Agad na tumugon si Manali, muling binasag ang serve para i-level ang set sa 2-2. Gamit ang parehong counterpunching resilience na naging tatak ng kanyang buong turon-turon at nagbigay daan sa kanyang bumangon mula sa 5-1 laban kay Noskova. Sa loob ng ilang minuto, nasa alanganin ang balanse ng laban. Lumakas pa ang ingay ng crowd. Napuno ang mga tumbler ng mga Pilipinong bandila na naging tatak na ng mga laban ni Ella sa buong linggo, habang ang mga Amerikanong manonood naman ay sumusuporta kay Manali. Pagkatapos, gumawa si Ella ng banayad ngunit mahalagang pagbabago. Nagsimula siyang mas malalim na paluin ang kanyang ground strokes. Itinutulak si Manali ng ilang talampakan sa likod ng baseline at ginawang disadvantage ang agresibong paggalaw ng Amerikana papunta sa net. Sa taas na 5-11, gustong pumasok ni Manali sa loob ng court para maisagawa ang kanyang mga volley at approach shots. Pero paulit-ulit na tinatanggihan siya ng lalim ni Ella sa posisyong iyon. Naging turning point ang ika-5 game. Gumawa si Ella ng sunod-sunod na agresibong returns na tumama ng malalim at malapit sa service line, kasama ang 2 backhand return na napanood na lamang ni Manali habang lumilipad papalayo pababa sa linya. Nag-hold si Ella para manguna 4-2,
Pagkatapos ay muling binasag ang serve sa ikapitong game, matatag na nakontrol niya ang laban at malapit na sa isa pang pahayag na tabumpay. Nag-serve si Ella para tapusin ang laban sa 5-2, pero Simsnali, dahil sa kanyang taglay na tapang, ay hindi tahimik na sumuko. Nakabawi ang Amerikana at binigyan ang sarili ng huling pagkakataon para baligtarin ang laban. Pero matatag na nagpakatatag si Ella sa huling game. Tinapos ang third set 6-4 at nakuha ang isa pang mahirap kamtan na tabumpay. Halos 2 oras ang tumagal ang laban, at ang handshake sa net ay may dalang uri ng magkabilang paggalang na nagmumula sa isang labanan kung saan pareho niling ibinuhos ang lahat sa court. Pero ang naging kahalagahan ng resultang ito ay lumampas sa score lamang. Ito ang ikapitong sunod na panalo ni Ella, katumbas ng kanyang pinakamahabang winning streak ngayong season, at ipinasok siya nito sa round of 16 na ng isang WNBA 1,000 event sa ika-4 na beses ngayong taon. Katatalo niya lang ng isang manlalaro na dala-dala ang pinakamataas na kumpiyansa sa kanyang karera. Isang taong dumating sa Toronto matapos ang isang kahanga-hangang panalo laban sa umiiral na Wimbledon champion. At ginawa ito ni Ella habang pinamamahalaan ang antas ng pisikal na pagod na sanay sapat na para bumagsak ang karamihan sa mga manlalaro sa tour. Naglaro siya sa isang WNBA 500 final noong Linggo, lumipad papuntang Toronto noong Lunes, tinalo si Parks noong Miyerkules, at pagkatapos ay tinalo Simsnali noong Biyernes. 4 na laban sa loob ng 6 na araw sa 2 lungsod, kasunod ng isang naunang linggo kung saan naglaro na siya ng 5 laban para manalo ng isang WNBA 500 title. Para kay Simsnali, tiyak na masakit ang pagkatalo. Pero ang kanyang Toronto fortnight ay tunay na pag-unlad. Binagsak niya ang isang Wimbledon champion, nanalo ng pinakamalaking singles match sa kanyang karera. Itinulak ang paataking si Ella tungo sa isang deciding set. At pinatunayan na ang singles game na kanyang pinaghirapang buuin sa loob ng maraming taon ay unti-unti nang naaabot ang kalidad ng kanyang doubles resume. Ang panalo niya laban kay Noskova ang naging ikalawang top 10 win sa karera ni Mahnali. At ang kanyang paglalakbay sa draw, pagtalo kay Tatiana Maria sa 3 set sa opening round bago dinurog ang 6th seed, ay nagpakita na ang kanyang singles game ay unti-unti nang inaabutan ang doubles pedigree na naging tatak ng kanyang karera. Siya ay 24 taong gulang, nakaranas siya ng malubhang injury. Umatras siya, muling binuo ang kanyang laro, at lumaban pabalik. Darating pa ang mas maraming oportunidad. Pero ang linggong ito ay pag-aari ni Ella. Ang malaking bilang ng mga Pilipino sa loob ng Toronto ay binago ang Soy Stadium tungo sa isang bagay na kahawig ng home arena. Lumikha ng napakalakas na atmosfera kung kaya't inilipat ng mga organizer ang second round match ni Ella papunta sa center court matapos ang record-breaking na demand sa tiket na nagdulot ng pagbabago sa schedule. Nagsalita si Ella tungkol sa koneksyong ito matapos ang kanyang laban kay Parks. Lumipat mula English patungong Filipino para kausapin ang komunidad na dumalo para suportahan siya. Sinabi niya sa kanila kung gaano siya ka-proud na maging Pilipino, kung paano niya nararamdaman ang kanilang suporta linggo-linggo, at kung paano siya nagiging parang nasa bahay kahit libu-libong milya ang layo mula Manila. Ang koneksyong iyon sa pagitan ni Ella at ng Filipino diaspora ay hindi lamang basta feel-good na kwento sa kanyang pag-angat. Naging bahagi na ito ng suportang pundasyon niya sa antas na ito. Wala siyang National Tennis Federation na may walang katapusang resources sa likod niya. Hindi siya nanggaling sa isang bansang may mahabang kasaysayan ng paggawa ng mga WNBA champion. Sa halip, kailangan niyang buuin ang kanyang landas mula sa simula pa lamang. Dala-dala hindi lamang ang inaasahan sa isang umuusbong na bituin ng tennis, kundi pati na rin ang pag-asa ng buong bansa na natutuklasan kung ano ang posible sa pamamagitan ni Ella.